We have a new mic. Yo! Yeah. Mas We're gonna ano na try. to, hindi na masakit sa tenga yung tawa ko, guys. Kasi, kung manonotice nyo, the last episode namin, pinakinggan ko siya sa car. Audio is so bad, sorry guys, sa mga listener. I know. Eh sa akin naman, kasi syempre ako yung nag-edit. Parang okay naman siya nung ine-edit ko siya sa computer. Pero usually talaga ang routine namin, sasabihin ko sa kanya, pakinggan mo yung in-upload na episode. Para if ever need kong baguhin. Before, so far, wala namang need baguhin. Parang okay naman. Pero yung last yata, medyo hindi maganda yung placement ng microphone. Kaya ang lala pala. And also, we're recording this while inside the car. And today is real-time Friday, but it's still morning. Yeah, And kaya ngayon pa lang kami nag-record. And wala nang edit to. Ito na yun, sobrang raw. Kung ano yung mapag-uusapan namin. Which is ang topic ang i-share natin is sa share ko lang is how nakalimutan ko. Actually, hindi pa maano yung title, hindi ko pa mabuo yung title, but the idea is like paano pa kayo makakapag-date as parents? First time parents. Yeah. Kasi syempre nag-iba eh. Diba? Hindi katulad nung kaming dalawa lang. Anytime. Sasabihan lang ako niyan na, alis tayong ganitong oras. Siyempre, para may time akong mag-ayos, ganyan. Then, may mga binubook na siyang places. Tapos, siyempre, siya naman magdadrive. So, ako yung nasa-surprise. Ngayon, hindi na. Iba na siyempre, in a way. So, nung actually, medyo lumuwag lang yung sked natin yung start na pumasok si Tio sa school eh. Yeah. Kasi meron na tayong time eh. Yeah, so basically, he's 1 year old and half, 6 months, nung nag-start yun. Then, doon lang namin na-feel yung parang mas marami na kami pwedeng gawin. Overall nga yun na in general, like, even for me, kasi syempre yung mga ginagawa ko sa bahay, ganyan, yung mga work, mas may time na. So, technically, doon lang din kami nagkaroon ng more time na minsan nakakalabas-labas na kami. Yeah. And also, paano ba tayo nag-date dati? Dati, I mean, madalas kasi, syempre, foodie kami dahil ito nga si Jed, chef, and ako, matakaw lang. So, talagang mahilig kami magpunta ng mga restaurant na feeling food vlogger kami. in a way lang, parang medyo, ako kasi tinatry ko rin i-content, ganyan, for memories na lang din. And minsan nire-rate pa namin yan. So, mahilig kami sa mga ganun talaga. Tapos, minsan naman, pagka trip namin, mga staycation, gano'n. Yeah. Staycation. Oo, minsan Friday night mag-aaya kami for the weekend. Nung wala pa si baby, syempre, ang bilis lang yun. Kahit mag-backpack lang ako eh. Yeah, exactly. Tapos hindi na namin kailangan i-secure yung room na merong tamang like yung 2 bed, ganyan. Kasi syempre isang bed na naman kailangan namin, di ba? Yeah. Ngayon, kailangan i-sure namin yan. In fairness ngayon, no, like now, si Tio nasa school. So, may time kami. Tapos yung Friday ko naman medyo free kasi wala akong wala akong client. No Fridays. Hindi busy. Pero soon magiging busy dahil magko-content nga ako. So, yeah, yun. Ayun ang magiging date schedule namin ni Monica Fridays. Mandalas pa nga, itong mga past few months, nagtatry kami ng mga cafe or breakfast place. Kasi, syempre, best din talaga pagka daytime dahil yun nga, wala talaga si baby nung mga oras na yun. So, may mga natatry kaming places. Mga malapit lang din. Nung nasa Pinas ka, ako umaalis ako mag-isa eh. Date night, alone. If I know, sa isang araw, 3 date mo. Uy, grabe. One woman man. 100 woman. Na joke lang. Ako, dati. Ang typical dati nga ang date, Trinoma. Siyempre, taga-QC. Pati tayo nagkikita, mga date ko na minsan Trinoma. Ako, hindi, date by myself yun Wala ka sa iba. Bakit di mo binabanggit yung sa iba? Ayaw na lang niya. Anyways, yun. Tapos,
ano pa, minsan mag-movie ako mag-isa. Parang kuwawang-kuwawa ka naman sa kwento mo. Parang kayo kong maniwala. Kayo ba guys, naniniwala kayo? Kasi ako hindi. Movie mag-isa, tapos iinom ako mag-isa, punta ako sa Tomas Morato mag-isa. Okay. Tapos yun, okay naman, masaya naman yung date alone. Date ba tawag doon pag alone? Anong tawag Hindi, doon? lumabas ka lang. I just went out. Sa bagay, date kapag may kasama ka eh. Mm-hmm. Kasama ko yung self ko. Okay, fine. Ikaw, Sige. ikaw dati, Ano ba yung seryosong date o yung... yung seryosong date? It depends. Hindi. Ano yung typical date for you? Parang typical naman kasi yung date na dinner eh. Dinner date. Mm. Anong, kunyari kapag dati, pag, Kasi baka may mga alam ko may mga nakikinig kasi pinupusuan nila yung mga post ko. sa mga ex dyan, Baka nakikinig sila. sa mga Wait. ex dyan, Just because we went out on a date doesn't mean ex ko sila. ex-friend. Oh, yun. Pwede yun. Sa mga listener na mga dating dyan, shout out. Hindi, okay. Kasi ito kasi, wala, yung mga past na tao sa buhay ko, wala kami mga issue. Wala kami mga problema. Kaya kung nakikinig man sila, thank you. Parate. Ako din, parate na lang. Ako din naman, wala kaming issue. Okay. Anyways, anong pagka dinner date sa'yo, anong resto, anong mga trip mo? Well, actually, it depends lang din sa location kasi kung anong meron doon. Tsaka before kasi, di ba, sa atin, Quezon City, and then syempre maabot din ako ng like Makati, yan, BGC. Pero alam mo yung limited pa before. Unlike ngayon, nakikita ko sa social media, ang dami ng parang magagandang restaurant sa Oo, iba na ngayon, lalo na But- pag sa YouTube Oo. nanonood tayo, no? Yeah. So dati, bilang lang, may mga ilan-ilan lang na parang mapapawaw ka na restaurant. Kasi ngayon, pag binabalikan ko, tapos syempre ngayon, mas na-expand na yung ano ko sa food, yung palette ko, and yung standards ko. Natatawa na naman. Same. Natatawa ako dun sa mga dating parang kinakikilig ako. Kasi, yung fancy nung date kong to. Yung Di ko pala hindi. Alam mo, hindi ko makakalimutan talaga yung wala ka pa dito sa Canada, tapos magkausap pa lang tayo nun. Tapos, napag-usapan natin yung JS prom natin. Tapos yung JS kasi namin guys, sa Manila Hotel yun. Yeah. Pinakita ko sa'yo yung picture ng food. Tapos sabi ko, oo, naalala ko pa nga dati. Kami, siyempre, mga tropa sa Manila Hotel nun. Siyempre, yung plating nun, ang tatiny pa eh. Kasi siyempre, ayun, hindi pa ako nagtatrabaho, wala pa akong alam sa industry nun. Tatiny pa nung plating. Tapos kami mga ng tropa, bibili kami sa tapat ng may karinderiya, bibili kami tag-iisa namin kanin. Sinalagay namin, siyempre mga nakasuit kami. Nilagay namin sa mga loob-loob looban eh. Tapos pinakita sa akin ni Monica, sabi ko, ano nga bang itsura? Ano nga bang kinain natin doon? Kasi may picture nakalimutan ako. ko. Dati pa guys, bata pa kami. Ako na yung may digicam sa grupo. So may picture ako ng lahat ng nangyari ng prom. Yeah, tapos pinakita sa akin ni Monica, tawan-tawa ako sa mga plate. As in, basta, pero kasi talagang, kung nagtatrabaho ako sa industry, talagang mapapailing ka. But anyways, that's 2008, I think. 2007, 2008, basta ganun kasi, mga ganun. Anyways, Grabe. ayun yung pag nanonood niya kami sa YouTube ng mga vlogger sa Pinas. Gaganda na ng mga cafe, ang dami ng bilib ako sa mga nagbe-business na sa Pinas. Kudos kasi Yeah. keep up the good work, guys. Yeah. So yun nga, ngayon marami ng choices. Dati kasi wala. Kaya yung mga dati na feeling ko, let's say, parang dati kasi, basta makapunta ka sa restaurant na hindi franchise. Kasi may idea ko, na parang hindi to common. Kakaiba to. Nag-iisa lang to. Tapos parang feeling mo fancy na yun. Lalo na in fairness sa Makati. Marami kasing agutang-gutong sulok-sulok. Tapos biglang, uy, may restaurant pala dito. Mga ganon. So, yung mga napupuntahan ko yun, parang akala ko top of the line na sila. Ako dati natatawa ako pagka date, magtitipid na ako. Kasi never ako nag-work sa Pinas, di ba? So yung pan-date ko, talagang yung baon yun. Tapos, ko yun, i-save up ko yun. Kasi sabi ko, ay, may date ako. Tapos, kapag ang medyo
pag pumunta ka sa, siyempre, Trinoma, ay pinakamadali. Pag Trinoma ka, pag nag-Italianis ka, medyo nakakaluwag-luwag ka na nun eh. Italianis, Fish and Co, yung mga ganun. Baka lunch ko lang yun ang kain. Yeah. Oh, hindi ka muna. Ako, kailangan kong ano eh, magpagutom ng ilang linggo para hindi kumain, magtipid para Oh pagdating ko my sa God. date. Nakakaloka. For sure yung iba may nakaka-relate sa akin dyan. Alam na, nakakatawa nga si guys. Siya yung nakalamang-lamang sa akin ha. Ito may pera tong pamilya nila. Ako wala, pero nagtatrabaho ako. So, Yun nga. Alam mo naman sa amin, syempre. hindi ka pwedeng humingi na pang date. Oo. Okay. Siyempre, pag date-date ka, wala ka naman trabaho. Siyempre, may mga nakakagets niyan. Lalo Okay, na yung for sure, sa for Pilipinas. Pero nung nakikipag-date ka before, so kahit na gigipit ka na nga, alam mo yung ginawang paraan, talagang kahit anong mangyari, ikaw magbabayad. Oo, all in ako. Susunduin ko pa yan, syempre. Ay, May panggas pa yun. Ay, Ay, sus, papagas pa ako additional, nun. Gas, parking. Oo, lahat yun. Kain, movie date. Tapos, may extra pa yun, kunyari. Lalabas kayo, kunyari. Kasi kami mga friends, kunyari, nasa labas na kami. Diretso gimmick. Oo. Sama-sama Asa ka, na nasa this labas time. ka rin pala eh. O tara, kita tayo sa ganito. Syempre, Sama mo na yung additional date mo. din yun. Oo. Siyempre, nilibre mo yun. Syempre. I mean, as much as possible, in fairness naman sa mga nakaka-date ko dati, magbibigay din sila. Gusto rin talaga nila, syempre. Like, minsan nga dati yung mga ex ko, half-half. Kasi syempre, alam naman nila na wala akong work, tapos sila may work, gano'n, di ba? Hindi sa guys pero ako kasi hindi nag-work dahil nag-aaral pa ako. Just to be clear, Okay. disclaimer. Mhm. Tapos Okay. yun lang naman. Ikaw, Ano? ikaw ba sumasagot dati sa mga kadate mo? Yes! Depends. Meron akong issue sa bayaran sa bill. Lalo na pag hindi ko feel yung guy. Talagang ako magbabayad. Oh, yeah? Meron akong pride pagdating sa ganyan. Hindi kasi parang, I don't know, nagkaroon lang ako ng mindset na, lalo na pag mga, ewan ko kasi kung paano ako na-expose sa mga ganong klaseng lalaki. Yung mga rich kid na. Sorry talaga kasi mga nakikinig sa Rich kid yung mga naligo sa'yo, tapos nag-end up ka sa hindi rich. Pinagpapawisan ako kasi ang lakas ng kutob ko nakikinig sila kasi nga nila-like nila yung mga Friday ko. Edi okay din dahil abang nakikinig sila. Siguro tawa tong mga to. Ngumingiti sila kasi naka-throwback nila. So, medyo may mga experience ako na parang yayabangan ako ng sports car nila. Bakit nakakatawa? Nahihiyak ako kasi first time natin mag-video. Tapos ito yung topic. Oo nga, no? Makikita ka pa nila. Ay, no. Sabi nila, ito pala yung ito pala yung ex, ay yung ka dati. Hindi ako sinagot. Hindi ako sinagot dati After nito. first date. Tapos bumagsak ka dun sa sa guy na yan. Anyway, so may mga ganun akong encounter na hindi ko... Dati kasi di ba medyo marami akong kakilala. So parang napapakilala sa kakilala. Ganun yung nangyayari. Tapos yun nga, medyo may mga konyo, may mga Englishero, Yes. may mga half Pinoy, half something else. Mga pag tinignan mo yung mga bio sa Insta, half man, half amazing. May ganun. Shoutout sa inyo yung mga gumagamit dun. Tapos meron pang mga, yung mga sa inyo, mga artista. Oo, may mga artista na ligaw sa'yo eh. Yes, sama na. Tapos yung iba, Nasagasaan ng gulong ng hair. yung mga iba sa PPA. Oo, pinapanood ko pa yun eh. Ngayon nakikinig ba sa'yo yun? Ngayon? Sana hindi. Tsaka, hindi. Ang dami naming friends na nakakaalam kung sino itong mga binabanggit ko. Oh my God. Anyway, so yun nga. Medyo may mga nakadate ako ganun. Tapos, ayoko talaga ng mayabang. Kasi nga, syempre ako galing ako sa humble na pamumuhay. Tapos parang ano ba, sinasampal mo ba sa akin yung pera mo na kaya mong bilhin yung pinakamahal na pagkain sa menu? Yung Ako mga guys, ganun. sabalin nyo ako ng kayaman. So, ako, walang pera, pero may trabaho. Taas ng pride ko. Pagka, kung magsisir ako or anything, babayaran ko na yung bill.
Pero hindi na ako magpapakita sa'yo. Ginastusan kita eh. Buti na pala hindi tayo hindi tayo nag-date dati. Yun na naman. Tapos basta yung mga date ko before, actually parang karamihan fail. Kasi parang hindi ko alam, medyo naging picky ako, and for a while nga, nagkaroon ako ng conclusion na ayoko na lang mag-asawa. Ayoko maghanap ng partner. Yung age pa to na sinasabi ko, ano na to let's say I started at 19, 20 hanggang mga 24. Yan. So, di ba yung iba sa atin, medyo naghahanap na ng partner for goods niyan. So, sa akin hindi. Parang, I go out, I meet people, pero first date pa lang, ginajudge ko na sila. I'm sure ginajudge din naman nila ako. For sure. Dahil sa mga judgy. Yeah. So, bababa ba? Wala, hindi pa. May time pa Tapos tayo na. eh. Okay, Oo, sige. 16 minutes pa lang kasi to kami, guys. Nag-ano kami kasi guys. So yun guys, kasi medyo naputol, nalaglag yung mic eh. Dito na kasi kami dahil andito kasi kami ngayon sa J-Town. Mamimili lang ng pang content ko sa Sunday. Anyways, ito yung type of namin ni Monica eh. Date. Ito na yung date namin. Minsan ang date namin, grocery. Yeah. Speaking of, let's go back to sa topic talaga. Yeah. So yun yung mga date natin before versus date now. Ano pa ba mga date natin? Actually, mga date namin ngayon. Gym date. Hindi kami parang deprived sa date. Kasi actually, yung date namin, kasama si baby. Pero, kung sasabihin natin date na kami lang, yeah, gym. Kung sasama ako sa gym. Tapos, yung mga small errands namin like this. Ito na yung mga times namin na kami lang magkasama. Yeah. Masaya na kami doon. Okay na kami doon eh. Sisingit na lang kami kung may makita kaming random na, uy, parang okay kumain dito, cafe or restaurant. Oh, sige, mag-lunch na tayo after natin mag-grocery, dyan na yun. Hindi na yung parang, ewan ko kasi siguro pag mag-asawa na kayo, hindi na yung para sa, kailangan nyo mag-iiba na eh, no? ayos ng bonggang-bongga. Uy, kasi may date ako mamaya, kailangan ko mag-dress heels and red lipstick. Yeah. Hindi na kailangan ganun. Hindi, once in a while, like, kapag ka talagang event kailan lang nag-night out naman kami. Tapos, nag-bar hopping kami ng slide. Downtown tayo. And then, kasi hindi pa malamig nun eh, no? So, okay pa kasi medyo may mga open spaces na, may mga pinunta kaming open ng konti. Tapos, pero habang nasa date kami, silip kami na silip sa camera. Yeah, yun ang kasi syempre, although nandun naman yung mom and dad ni Jed para alagaan si Theo, nag-worry lang din kami kasi baka mapagod sila, syempre. Kaya tinitignan namin kung kaya pa. Kung slight na iyak lang, kaya pa yan. Pero kung nagwawala na, baka kailangan. Yun lang din eh. Parang, okay, sige nga, kayo, lalabas kayo, tapos, andun yung, sige, enjoy natin yung food, enjoy natin yung drinks, pero ang back of your mind, like, how is he? Is he okay? Is he sleeping? Is he blah blah blah? So, andun pa rin syempre yung hindi ka 100% na, na mag-e-enjoy. But, kahit pa yan, like, okay lang naman. Okay lang din, yeah. Nakakain naman kami ng maayos. Tapos, kasi yung oras lang din, tinatansya namin na parang, kung iiyak siya sa mga around 6 or 7 p.m., okay pa yan. Tapos, mapapagod lang din yan, matutulog lang din yan. Kaya, ganun na lang. So, yun na nga. Kaya minsan, parang mas best pa na date namin, yung mga brunch or lunch. Kasi nasa school naman si Theo. And I'm sure hindi siya umiiyak. And yung nag-aalaga sa kanya, expert. Tsaka, ngayong season kasi talaga, nakakatamad din lumabas eh. Yeah. Ang lamig eh. Yeah. So, can't wait for, talaga, warmer weather. Spring, summer, fall. Yan yung mga magagandang weather talaga. Nakakatamad, sobrang parang for me, minsan Uber Eats na lang. Yeah. Minsan pick upin ko na lang yung food. Minsan luto na lang ako dito sa bahay. Yung mga tipong ganyan. Yeah, yun ang date. Yan ang mga date namin. Ayun ang date namin ngayon. Grocery date. Gym, errands. Ngayon excited ako dito sa sa J-Town kasi may kahit pa paano may mga cool na dito. Sa mga cafe and spots na or something new for us. First time namin dito pumunta. So, yeah, that's it. Peace.